Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Muling naghari ang dilim sa paligid ng mansyon at ang tanging huni ng panggabing kulisap ang naririnig sa paligid. He was standing on the balcony. Tanging boxer shorts lang ang suot at walang saplot pang itaas habang nakatunghay sa paligid at dinadama ang pagdampi ng malamig na hampas ng hangin sa kanyang balat. What a faceful night, bulong niya. Huminga sa ng malalim kasabay ng pagsamyo niya sa isang pamilyar na amoy. Ang amoy na nagpapakalma sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Niyakap siya ni Violet mula sa likuran. Malamig dito. Wala ka pang damit pang itaas. Ani nito sabay hilig ng ulo sa kanyang likuran. Napabuntong hininga naman siya. From now on, I will assign guards outside in our house. Habang hindi pa lumalabas ang resulta ng investigation sa pagkasunog ng pabrika. Ayaw niyang takutin ang asawa niya, ngunit wala siya magagawa. Hindi niya alam kung bakit ngunit hindi siya mapakali. He keeps on telling him that he needs to protect his wife and that something will happen. At natatakot siya para sa kaligtasan ng kanyang asawa. He even hired someone upang paimbestigahan ang nangyaring sunog sa pabrika. Wala siyang tiwala sa kahit na sino, lalo na sa mga government employees. After all, he knew how Senator Karasologo play a dirty game. Greg, may problema ba? Untag ng asawa niya sa kanya. Humarap siya sa asawa niya. Nababasa niya sa mukha nito ang pag-alala. Nothing, sweetheart. Nothing. Wika niya rito. Niyakap niya ito na mahigpit. At ganun din si Violet. Niyakap din siya nito na mahigpit. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo nito at maring ipinikit ang mga mata. Tila siya hinihila ng antok habang sinasamyo ang natural na feminine scent ng asawa niya na naghahalo sa amoy na ginamit itong shampoo at conditioner. Humahaplos maging ang mga palad niya sa korba ng katawan ni Violet. Pasok na tayo? Kapag kuwan ay sabi nito. Tumango naman siya. Yakap niya ang asawa niya papasok sa loob ng silid. Agad siyang dinaganan ni Violet. Pagkahiga pa lamang nila sa kama. Kasabay ng paghinga nito ng malalim at pagbaon ng mukha nito sa kanyang leeg. May problema ba? Tanong niya habang hinahaplos ang likuran nito. Yeah. Muli ito nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Nagulat siya na maramdaman ang basa sa kanyang leeg. Kasabay ng munting hikbi ng asawa niya. Sweetheart, I'm sorry. I just feel so down today. I can't help but to cry myself, Greg. I'm sorry. Ani nito. Umupo naman siya. Napaupo ang asawa niya sa kanyang kadungan. Sweetheart, ano ba ang problema? Ikinulong niya ang mukha ng asawa niya sa kanyang mga palad at matamang tinitigan ito. Iniisip mo pa rin ba ang nangyaring sa pabrika? I told you that I will fix everything, right? Aniya rito. Please stop crying. Nasasaktan din siya pag nakikita niya itong umiiyak. Yumakap na mahigpit ang asawa niya sa kanya. Sabay baon ang mukha nito sa kanyang leeg. The damage of the factory is approximately 8 million and the Hacienda only has 4 million emergency funds. Ani naman nito. Tumawa naman si Greg. Ikinulong niya ang mukha ng asawa niya sa kanyang mga palad. Yan ba ang pinoproblema mo? Tumango naman si Violet. I have an idea. Aniya sabay, isang nakakalukong ngiti rito. Why don't you process a loan of Velasco Lending Corporation? Kilala ko ang CEO doon. Aniya sabay kagat ng mga labi niya. Sino? Painusenting tanong naman ito.
Daniel Santillan. He is a good friend of mine. Aniya habang nanatiling nakangiti ng nakakaloko. Pero mas okay sana kung doon ka makikipag-usap sa owner ng VLC. Siguradong hinding-hindi ka pahihindian na yun. What do you think? Tumawa naman si Violet. Pinahid nito ang mga luha sa pisngi. Mataas kaya maningil ng interest yung may-ari ng VLC? Depende sa usapan. Maikling sagot naman ito. Habang walang humpay sa pagngiti. What should I do to convince him? Seduce him. Bulong naman niya sa asawa. I don't know how to seduce but kagat ang ibabang labi ay unti-unting tinanggal nito ang botones ng suot na silk pajama. I'm trying my best, Mr. Owner of VLC. Violet is now half naked in front of him. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Tumambad sa kanya ang malulusog na dibdib ng asawa niya. Buhay na buhay ang dugo niya. Let's see, Miss Caballero. Let's see how you seduce Mr. Owner of VLC. Wika niya na may nakakalukong ngiti sa mga labi niya. Tinulak siya ni Violet pahiga. Kaya naman napahiga siya sa kama. Kita niya ang ilang beses na paglunok ng asawa niya. Maging ang mukha nito ay pulang-pula na. There is no backing out, Miss Caballero. Aniya naman dito. Tumaas naman ang kilay nito habang pinapasadahan nito ng tingin ang kanyang dibdib. Why should I, Mr. Owner of VLC? Marahan na pinasadahan nito ng daliri ang kanyang mukha, pababa sa kanyang panga, hanggang sa leeg niya. Shit! Haplos pa lang ng daliri nito nagdidileryo na siya. Gustong-gusto na niyang hawakan ang kanyang malulusog na dibdib ni Violet. I am turning you on, Mr. Owner of VLC. Tanong nito sa kanya at tila nanunukso na tinig. No, not at all. Pagsisinungaling naman niya rito. Liar. Your shaft is hardened. Ani nito sabay taas ng kilay. He crept up. Ngumuso naman ang asawa niya na tila naiinis. Bumaba ang mukha nito sa kanyang punong tainga at bumulong-bulong. Greg, hindi ako marunong. Malakas na tawa niya ang lumukob sa buong silid. Kinabig niya ito at niyakap na mahigpit habang walang patid ang pagtawa niya. Malakas naman siyang hinampas ni Violet sa balikat. Tama na nga yan, matulog na lang tayo. Tumigil siya sa pagtawa at hinaplos ang mukha ng asawa niya. I will touch you then. Wika niya rito at kiniya ang kamay ng asawa at tinala iyon sa kanya. Nanlaki naman ang mga mata ni Violet. Napalunok ito. Simula nang ganap na sila mag-asawa ni Violet, ay hindi pa nito nahahawakan ang pagkalalaki niya. Ni minsan ay hindi dumapo ang kamay nito sa kanya, kaya hindi siya nagtataka kung bakit gulat na gulat ang rumhistro sa mukha ng asawa niya. Anong gagawin ko dito? Ani nito habang nakapaloob ang kamay nito sa loob ng kanyang boxer shorts. Nasa pagkalalaki niya ang kamay ng asawa niya, ngunit hindi iyon gumagalaw. Hold it. Not too tight and not too close. Aniya habang kagat ang ibabang labi niya. Violet just follow his instruction. Then move it up and down, sweetheart. Slowly and smoothly like how I move inside of you. Aniya pa rito. I love you so much, sweetheart. Bulong niya kay Violet. Gaano, Greg? Umangat naman ang mukha ng asawa niya at tumitig sa kanya. As a wide as the sky, as many as the stars. Tumingin sa kanya si Violet na puno ng pagmamahal at ikinulong nito ang mukha niya sa dalawang palad nito. And I love you before I met you, Greg. Wika nito, kasabay ng pagpatak ng luha sa mga mata ng asawa niya. Tinaas niya ang kamay, sabay punas ng mga luhang lumalanda sa pisngi ng asawa niya. Daddy, Daddy, wake up! Wake up, Daddy! Sigaw ng isang batang babae sa kanyang tabi na nasa kanang bahagi ng kama, habang inaalog siya nito sa kanyang dibdib. Ang batang babae ay may brown at medyo kulot na buhok, at kulay ash gray naman ang kulay ng mga mata nito. Stop it, Jade! Ani ng isang batang lalaki na nakaupo sa kaliwang bahagi niya. Kulot ang buhok nito habang naglalaro ng iPad.
The little boy has also brown curly short hair and brown color eyes. Kuya Jace, look Kuya Jazz, he scolded me again. Sumbong nito sa isang batang lalaki. Jade, stop disturbing Daddy. He is still sleeping. You hard-headed. Mommy will scold you again. Sa halip ay tugon ng isang batang lalaki. Nasaan siya? Bakit hindi niya maigalaw ang katawan niya? At sino ang mga batang ito? Bakit tinatawag siyang daddy ng batang babae? Inilibot niya ang paningin sa paligid. Nandito siya sa bahay niya. Sa loob ng kwarto nila. No, he is still supposed to be at the mansion at the hacienda. Bakit siya bigla nandito sa bahay nilang mag-asawa sa Fords, Makati? At nasaan ang asawa niya? Sweetheart? Gusto niyang tawagin ang asawa niya, ngunit walang salitang lumalabas sa bibig niya. Mariing nakatikom ang kanyang mga labi. Muli siya napalingon sa pinanggalingan ng boses ng isa pang batang lalaki. The little boy has a taper fade hairstyle na katulad ng kanya. His thumb is scrolling the iPad screen, wearing transparent eyeglasses. Mommy! Matinis na sigaw ng batang babae. Napalingon siya sa kaliwang bahagi niya. Nakita niya si Violet na nakatayo sa may pintuan. Nagtatakbuhan ang mga bata papalapit sa asawa niya. Yumukod ang asawa niya upang magpantay ito sa mga bata. Niyakap ng mga bata ang asawa niya. Ang dalawang lalaki ay hinalikan si Violet sa pisngi niya, where the little girl is hugging his wife on her neck. Mommy, wake up Daddy please. Pagsusumamo ng batang babae sa asawa niya. Her heart is full of joy. Mga anak ba niya ang mga batang ito? Anak ba nila ito ng asawa niya? Gustong abutin ng mga kamay niya ang asawa niya at yakapin ang mga bata. Ngunit tila hindi iyon kayang abutin ng mga braso niya at kamay niya. Her wife and the kids are so near, but it feels so far. Sweetheart? Anas niya. Good morning, sweetheart. Ani naman ang asawa niya. Unti-unting nilalamon na matinding kadiliman ang paligid, hanggang sa maliliit na halakak na lang ang kanyang naririnig. Daddy! 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 Tila iyon musika sa kanyang pandinig. Unti-unting humihina ang boses ng mga bata, hanggang sa tuluyang itong nawala sa kanyang pandinig. No, sweetheart. Gusto niya sumigaw ngunit hindi niya iyon magawa. Hindi rin niya mabuksan ang kanyang mga mata. Ganun rin ang kanyang bibig. Muli niyang naramdaman ang paglundo ng kama, kasabay ng isang nakakakiliting sensasyon na bumabalot sa buo niyang sistema. Init na umaapoy sa buo niyang pagkatao. Pumalit ang isang nakakaliyo at nakakabaliw na sarap sa kanyang kaibuturan. Why does he suddenly feel so horny? He slowly opened his eyes. Panaginip. Isang panaginip na tila ayaw na niyang matapos. Kakaiba ang tuwa. Matinding kaligayahan sa puso niya ang dulot ng panaginip na iyon. Tila ba totoong totoo? Nakatagilid ang kanyang ulo. Nakita niya ang pagsayaw ng puting kurtina na nakaawang sa glass sliding door ng balcony. Marahang sinasayaw iyon ng hangin, kasabay ng huni ng mga ibon. Oo nga pala, nasa hacienda sila. They had been here for 3 days now, at mamayang hapon ay babalik na sila sa Manila. Good morning, sweetheart. Napatingin siya sa kanyang harapan. Nakakaakit na nakaupo si Violet sa kanyang kandungan. Hubot-hubad na ito. Naangat niya ang kanyang ulo at nanlaki ang kanyang mga mata at napatingin sa asawa niya. Sweetheart, what the? I'm sorry if I wake you up. Kaya pala nakaramdam siya ng matinding init sa katawan. Kaya pala nakakaramdam siya ng matinding sarap at kiliti sa kanyang kaibuturan. Nasa kandungan niya si Violet. Napalunok siya, seeing his wife. Ang islim nitong katawan ay gumagalaw sa ibabaw niya. Kinabig niya ito padapa sa kanya. Sweetheart, you make me crazy. Wika niya, nagdidilaryo sa matinding init na sumasanib sa kanyang katawan. I don't know why I suddenly feel so horny. I can't control my hormones raging inside of my body, sweetheart.
Ani nito sa mahina at tila nanginginig na boses. Basang-basa na ang kasilanan nito. Bawat kiskis nito sa kanya ay naglilikha iyon ng tunog na mas lalong nag-iigting ng kanyang pagnanasa. Bigla na parang kidlat na muling naglaro sa utak niya ang kanyang panaginip. Those kids, the cute little kids in his dreams, might be his kids, and they are now inside Violet's womb. Naangat niya ang katawan ng asawa niya at matamang tinitigan ang dalawang dibdib nito. His wife's breast looked swollen and firm. Hindi ganito kalaki ang dibdib ni Violet. Even his wife, nipple become bet swollen too. God, he whispered. It's been 2 weeks since they consummated their marriage. Imposible kaya nabuntis na ito. His heart was pounding. Bumaba ang tingin niya sa impit na puso ng asawa niya. Sabay angat ng kamay at haplos dito. Bigla ang pag-init ng sulok ng kanyang mga mata. Shit! He felt like crying. Oh my God! Hindi pa nga makumpirma kung buntis na nga ang asawa niya. Kinabig niya ito sa batok. On a scale of 1 to 10, how horny are you right now? 11. He crapped up. Greg, I want you inside me now, Greg. Please, sweetheart. Pagsusumano nito sa kanya, sa mapupungay na mga mata. Oh shit, sweetheart. You don't have to beg. Aniya, come on. Let's deal with that hormones of yours. Wika niya sabay binigyan ito ng mainit na halik. Mahigpit niyang niyakap ang asawa niya habang nakadagan siya dito. Parang malakas ang tibok ng puso nila. How is it? Pagkuwan ay tanong niya rito. Amazing. You are amazing, Grego. Ani nito. Habang hinihingal naman ito. Now I understand Felicity kung bakit ayaw niyang mabitin. Wika nito sabay halakhak. Hinalikan niya ito sa noo, sa pisngi at ilong at sa mga labi nito. You surprise me, sweetheart. You're so hot, sweetheart. Aniya rito. Matamis siyang nginitian ni Violet. Should I do that often? Mapanukso siya nitong nginitian. It will be my pleasure, sweetheart. Aniya, pareho silang napabunghalit ng tawa. Muli niyang pinaglandas ang kamay sa hubad ng katawan ng asawa niya. Stop! Ani nito. It's 9 in the morning. Baka nagtaka na si Manang kung bakit hindi pa tayo bumababa. Ani nito sabay pigil sa kamay niya. They understand, sweetheart. Manang knows that morning is the best time for making a baby. Tinampal siya nito sa braso at bumangon. Nakita niyang lumalaki na ang dibdib nito. Tila iyong kumikinang at lumalaki. Even her nipple, tila mas naging pinkish iyon. Hinawakan niya ang palapulsuhan ni Violet. Wala ka bang nararamdaman na kakaiba sa katawan mo, sweetheart? Tumingin naman ito sa kanya. Bakit? No, nothing, sweetheart. Naisip ko lang itanong. Let's take a bath, Grego. Amoy ano na tayo? Ani nito sabay nguso ng labi nito. Akma itong bababa sa kama nang muling lumingon sa kanya. Greg, I succeed this morning in seducing Mr. Honor of BLC. He should grant me the loan or else. Pinagsingkit nito ang mga mata sa kanya. Halos mapabunghalit naman siya ng halakhak. Or else what? I won't ride at him anymore. Sabay baba ito ng kama at patakbo na tinungo ang banyo ng hubot-hubad. He crept up. Mabilis niya itong sinundan. Napuno ng tawanan nilang mag-asawa ang loob ng banyo. Tirik na ang araw, sumasayaw ang mga puno at lunti ang halaman sa paligid ng mansyon dahil sa paghampas ng hangin, kasabay ng mga huni ng ibon sa paligid. Napatingin siya sa hardin. Nandoon ang asawa niya, Violet, watering the plants, habang tinatangay ng hangin ang alon-alon na buhok nito. Pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan ng asawa niya. Ang islip nitong katawan ay magbabago. Lolobo ang tiyan nito. He is pretty sure that his wife will be the most pretty woman in the entire universe. Humugot siya ng isang malalim na buntong hininga. Daddy, Daddy, Daddy. 5 letra na bubuo sa pamilya niya. Mommy, Mommy. Mga salitang umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig.
Hindi niya akalain na ganito pala kasaya sa pakiramdam ang marinig ang mga salitang iyon. Kahit sa panaginip niya lang unang narinig iyon. Vibration ng cellphone sa ibabaw ng coffee table ang pumukaw sa paglalakbay ng isip niya. It was a call from the secret agent he hired 3 days ago. Dinampot niya ang cellphone at inilapit iyon sa kanyang tenga. Hello Gavin, what's the news? Can we meet tomorrow afternoon, Mr. Velasco? I already have the result of the investigation. Napabuntong hininga naman siya. You're going to attend the ball, right? Oh yes, I almost forgot about the ball. See you there then. Agad niyang pinindot ang end call button pagkatapos makausap sa kabilang linya. Napakuyom naman siya at napatiimbagang. I won't let you escape for causing my woman pain and for making her cry. Piping bulong niya sa kanyang isipan. Manong Fernan? Tawag ni Violet sa lalaking nasa mid-50 na dumaan sa harap ng mansyon. Bukas ang gate kaya nakikita mula sa loob ang dumadaan sa harap ng mansyon. Pakikuha po kay Stella. Tukoy nito sa kabayo na pagmamay-ari nito. Gusto ko pong dumalaw muna sa rancho bago umuwi kami na Maynila. No! Malakas na sigaw niya mula sa balcony. Hindi ka pwedeng sumakay ng kabayo, sweetheart. No, it's a big no.